Hello. Hello, praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Magsisimula na po tayo sa ating pananambahan. Kasama po ang ating mga kapatid sa kanilang mga tahanan na hindi po nakadalo. Praise God. Purihin. Dahil limited lang po ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Yung bilang, purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na aming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain po kami at ikaw po ang aming maging kalakasan sa oras na ito. Patubayan po kami ng iyong Holy Spirit at ikaw po ang maitaas at maluwalhati. Sa bawat bahagi po ng aming pananambahan sa iyo, mula po sa awitan, Panginoon, sa aming mga kaloob, sa aming tugtugan, Panginoon, at sa aming pakikinig na yung mga salita, ikaw po ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. God is really good. Napakabuti po ng ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, ng kabutihan at katapatan ng Panginoon ay nananatili hindi lamang po yan sa isang lugar, kundi po sa buong mundo, sa lahat ng tao. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. You are good, O God, and your mercy endureth forever. Hallelujah! Sabayan niyo po kami sa mga awitin nito. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Yes, all the time, you are good. You are good all the time. All the time, you are good. You are good all the time. All the time, you are good.
In your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. I stand before you, Lord, and give you all
belong to you, Jesus. Hallelujah. We love you so much, oh God. We give you everything, Jesus. Hear these praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises love you so much. Jesus, I love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. Lost for you, lost to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands to you, Jesus, and I lift my voice. My voice towards the heavens, for you are my salvation. These praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. I love you so much, Lord. I love you, oh God. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. I love you so much, Jesus. I love you so much. And how my soul loves for you, loves for you, loves to worship you forever.
you so much, Jesus. I love you so much. I love you so much. I love you so much, Jesus. I love you so much. I love you so much. I love you so much, Jesus. I love you so much. Yes, oh God, we love you so much, Lord. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Praise God. Glorify your name, O God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami na dinako mo kami, Panginoon, sa sambahan namin. Patuloy na kayo po ang siyang manguna at mangalaga sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na narito at yung mga nanonood pa po, Panginoon, sa kanilang mga bahay. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy na sa ganitong paraan ay patuloy niyo pa rin po kaming binibigyan ng kasaganaan, ng katuwaan, kagalakan na makapagpuri sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na ito. Lord, bago po kami tuluyang lumapit sa iyo, pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Thank you so much, God, Lord, sa pagpapatawad mo sa amin. Thank you, Lord. Sa umagang ito ay patuloy na ikaw po ang manguna sa aming programa at kayo na po ang bahala sa amin. Magkaroon po kami ng kagalakan sa pakikinig ng iyong salita at patuloy na i-apply namin sa aming buhay ang aming mga narinig. Tulungan mo, Panginoon, ang aming pastor. Lukuban mo siya ng iyong Santong Espiritu na patuloy na maibahagi niya sa amin ang iyong salita at patuloy na maging good example ang aming pastor sa lahat, Panginoon, ng mga tao na nakikinig ng iyong salita. Salamat din po, Panginoon, dahil patuloy na tinutulungan mo kami sa kabila ng mga COVID na nangyayari ngayon, ay hindi mo pa rin kami pinababayaan. Protektahan mo kami sa anumang sakit at karamdaman. You're our healer, O God. Lord, salamat po, Panginoon. At muli po, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Para sa tithes and opening, manalangin ko tayo. Panginoon na nasa langit, Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa araw na ito, Lord, at nagpapasalamat, Panginoon, na nagkatipon-tipon kami, Lord, sa araw na ito upang mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Nilalapit namin, Lord, ang aming mga kaloob sa inyo, Lord, sa umagang ito, Lord, na gamitin mo po ito, Lord, ayon sa nais mo. At pinapanalangin din namin, Lord, ang bawat isa, Lord, na sa mga may pangangailangan, Lord, financially. Kayo po, Panginoon, na mag-provide, Lord, sa bawat isa, Lord, sa araw-araw. Ganon din, Panginoon, panghawakan namin, Lord, ang iyong pangako, Lord, na hindi mo kami, Lord, iiwan o pababayaan. Maraming salamat, Lord, sa buhay, Panginoon, na pinahiram mo sa amin at tatanawin namin itong malaking pangako sa iyo, Lord, hanggang sa pagbabalik mo. Muli, Lord, pinasasalamatan ka namin, Lord, at pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa ating po scripture reading, makabukas po kayo sa akin sa Luke chapter 17 verse 5 to 6. Luke 17 verse 5 to 6. The apostles said to the Lord, "Increase our faith." He replied,
If you have faith as small as a mustard seed, you can say this to the mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin po tayo mga kapatid. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataon na to na kami ay makapanambahan sa iyo, Panginoon. Bagamat limited po kami, live streaming at limited lang po ang makakadalo dahil po sa sitwasyon ng aming bansa, Panginoon, at ng buong mundo. Panginoon, ay nagpapasalamat pa rin po kami dahil nandiyan ka at hindi mo kami pinababayaan. At lagi ka pong naghihintay sa aming pananambahan sa iyo, Panginoon. Muli, humingi po kami ng paglilinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo sa aming mga nagawang pagkakasala upang maging karapat-dapat po kami sa oras na ito. Iniling rin po namin ang iyong Holy Spirit ang siyang pumuspos po sa bawat isa ng mga anak mo, gayon din sa iyong lingkod, upang ang iyong kalooban lamang ang maihayag at ang iyong salita lamang, Panginoon, ang aming marinig. At ikaw lamang po ang maitaas at maluwalhati. Aming Amang Diyos sa langit. Sa magitan lamang ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Kristo, na aming Panginoong Yeshua. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Dali lamang po mga kapatid. At siset ko lang po yung aking kopya. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Okay. Ayos naman po yung ating sound. Purihin ang Diyos. Praise God. Ang pamagat po ng ating ng mensahe ng ating Panginoon ay faith increase versus COVID-19 increase. Okay? Ito po ay matagpuan, yung ating pinaka-main verse ay sa Luke 17, verse 5 to 6. Purihin po ang ating Panginoon. At ito po ay binasa ng ating kapatid sa wikang Ingles. Okay, nais ko pong basahin sa wikang Tagalog at mamaya titignan ang ating mga verses po ay nasa NIV version po, no? Purihin ang ating Panginoon. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Okay, sa English, the apostle said to the Lord, increase our faith. Sa verse 6, tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masabi nyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Sa English po, sa verse 6, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to the mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Purihin ang Panginoon. Balik po tayo dun sa title. Praise God. Faith increase versus COVID-19 increase. Bakit po ito ang ating paksa, mga kapatid? Okay. Alam nyo naman po, na-extend po yung GCQ, di ba, hanggang 31. At ang bilang po ngayon ay nasa 74,000 plus na. Hindi ko lang alam ngayong araw na ito, no? At meron pong balita, sabi ng aking kaibigan na taga-gobyerno, hindi ko lang alam kung gaano katotoo, no? Na pag umabot po ng 31 ng 85,000, mahigit 85,000 sa 31, ay ibabalik ng ating presidente from GCQ to ECQ.
purihin ang ating Panginoon. Hindi ko lang po alam kung gaano katotoo yon. At maari siguro ang presidente natin na nananakot para sa mga local government para maghigpit po, no, ng kanilang pamamaraan. At mantakin nyo, mga kapatid, kung mangyayari yon, ay babalik tayo sa ECQ, marami na naman po na mga establishmento maari magsara, At malilimitahan na naman yung ating pananambahan kasi pabaliktad tayo. At ang prayer natin ay ang ating presidente ay maging matalino sa kanyang desisyon kung ano po yung makakabuti sa ating bansa, mga kapatid. At sa atin naman pong mga Kristiyano, habang dumadagdag po yung mga kaso ng COVID-19, ay dapat naman po ay nag-i-increase din yung ating pananampalataya. Dahil mga kapatid, marahil po ay ito na lamang po yung ating pong marahil na maari pong panlaban sa virus na ito, yung pananampalataya na lamang. At hindi po natin kayang asahan ng mga doktor at yung mga frontliner po natin dahil sila po nai-infect din. At kahit po may pera, mga kapatid, ay talaga kuminsan ay hindi po nakakain ng doktor, ay binabawian po ng buhay. Dahil po sa mga komplikasyon ng COVID-19 na ito. At ang ating pong layunin, mga kapatid, ay lumakas po yung ating pananampalataya, hindi lamang po para sa COVID-19 na ito, kundi sa iba't iba pong mga problema at suliranin upang tayo po ay makasurvive sa mundong ito, mga kapatid. At sa ating mga mananampalataya ay ito po yung ating pinakapanlaban, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Ngayon, balikan po natin yung ating main verse, Luke 17, verse 5 to 6 sa English. The apostle said to the Lord, increase our faith. Kung sa Tagalog to, ang sabi po ng mga apostol sa ating Panginoon ay, tingnan ko lang po, silipin ko yung Tagalog, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Mga kapatid, ito po ay isang request, ito po ay isang panalangin, ito po ay isang pakiusap sa ating Panginoon. Dahil ang mga apostol, mantakin nyo mga kapatid, nakita na nila ang Panginoon, okay na yung praise God. Purihin ang ating buhay na Diyos. Mantakin nyo mga kapatid, ang mga apostol, nakita nila ang Panginoon ng personal, nakikita na nila ang Panginoon ng harapan, nagde-demonstrate po ang Panginoon ng kapangyarihan ng Diyos sa harapan nila. Sa mata nila, nakikita na nila kung paano po kumikilos ang Diyos, ay nangihina pa rin ang kanilang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, sa aking palagay, ganito yata yung karakteristik ng mga Hudyo. Alam niyo po ba, yung mga Israel, di ba? Pinalaya sila ng Panginoon sa Ehipto. Bago sila palayain, nagpakita ang Panginoon ng mga himala. Nakasaksihan mismo ng Israel ito. At tinawid sila sa dagat. Alam niyo naman yung istorya ni Moises, di ba? Nakatawid po sila. Nakita po nila yung kapangyarihan ng Diyos at ng himala ng Diyos. Alam niyo po, pagkatawid nila, sinisipan nila si Moises. Kaya ba kami tinawid ng Diyos dito para magutom? Wala kaming pagkain, wala kaming mainom. Alam niyo po mga kapatid, nakita na nila yung power ng God, hindi pa sila nagtiwala na ang Panginoon kaya silang pakainin. Dahil sila po yung chosen people na hindi sila nagtatrabaho. Dahil nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ganun po mga kapatid, ay yung mga tao talaga napakatigas ng ulo. Partikular po ang Israel at yung mga Hudyo. Bagamat sila chosen people, pagdating sa pananampalataya, ay nagbabago sila. Nangihina. Talagang totoo ang prayer na ito. Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dahil sa panahong ito, mga kapatid, para bang ito na lang po ang ating panlaban, ang pananampalataya sa ating Panginoon, laban po sa sitwasyon po natin ngayon na COVID-19.
Purihin ang ating Panginoon. At ang sabi po sa verse 6, tuloy po natin yung verse 6 sa Ingles, no? He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Okay, gaano po kalaki ng pananampalataya ang kailangan i-increase natin o ng mga apostol para malabanan po ang mga suliranin at mga problema na kinakaharap po natin. Particular po yung COVID-19. Alam niyo po, may nagsabi na ang pinaka-problema natin ay hindi yung COVID-19 virus. Pero related doon. Ang pinaka-problema natin, mga Kristiyano, yung takot sa COVID-19 virus. Ano po yung takot? Yung takot na mahawa. At pag nahawa ka, anong kasunod doon? Kwa-quarantine ka, ila-lockdown ka, abala sa pamilya, abala sa iyong trabaho. At syempre, hindi ka makakapasok kasi ila-lockdown ka minimum ng 14 days, mga kapatid. At ang tsansa, syempre, pagka mahina ang iyong resistensya, ay pwedeng hindi ka mag-survive. Ano pa ang abala ron? Yung gastos, mga kapatid. At pag ikaw ay, siyempre, gusto mo ng libre, kahit po sa government, no, hospital, wala pong libre. May babayaran ka pa rin eh. No? Namatay na yung pasyente, malaki pa yung babayaran. Mantakin nyo hanggang cremation po yan. Maghihintay ka na lang ng kasi cremation po pagka pagka COVID ang kinamatay, di ba? Automatic na po 'yon. Ngayon, pagka wala kang pambayad, mga nasa 50 pala yan, 50,000, 60,000 yung cremation. Ngayon, kung gusto mo, pipila ka, hihintayin mo kung yung libre. Kasi may mga nag-i-sponsor. Kaya lang hintayin mo. Halimbawa, 1 linggo, 2 linggo. Hindi ka pa na-cremate, di ba? Abala po yun. Ngayon, kung may pera ka, gagastos ka ng 50,000, 60,000. Mantakin niyo po yun. Tapos yung babayaran po sa ospital. Kahit po government, akala ko po nung una, libre lahat eh. Basta COVID yung sakit mo eh. Yung pala, malaki pa rin po ang babayaran. Aabutin pa rin po ng libo-libo. Kaya nga po mga kapatid, yung abala rito, yung takot na bunga dito, yung takot na magkaroon ka dahil sa bunga ng maaring mangyari, yun po yung ating kinatatakutan. Kaya nga po ang mga apostol, ang sabi po nila, increase our faith. Totoo po yun. Mahina po ang ating pananampalataya, kailangan pong lumakas ang ating pananampalataya. Kailangan mag-increase, lumago o dumagdag. Kaya nga ang prayer ng mga apostol, Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Increase our faith. Yun din po yung ating prayer. Pero ang tanong, mga kapatid, hanggang gaano kalaki ang pananampalataya na kailangan nating i-increase? Alam niyo po, merong binigay na analogy o pagkakumpara, analogy, yung comparison ng Panginoon. Sabi niya, if you have faith as small as a mustard seed. So, kailangan ma-reach natin yung pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa. Okay, gaano ba kasing laki? Kasi Bible times to, di ba? So, meron bang mustard seed? Ngayon, kung totoo yung Bible, kasi sinulat to noon, maaring may mustard seed, di ba? Alam nga, after 2,000 years, yung mustard seed na na extinct na. Hindi pala gano'n, Meron pa rin. Okay, next slide. Para lang po makita natin, ito po yung mustard seed. Ayan. Kita niyo po. Ayan, no? So, ang mustard seed, mga kapatid, ay 5 beses pong ginamit ng ating Panginoon sa Bible. Okay, 5 beses. Okay, 3 beses patungkol sa parable of the kingdom. Okay? So, the kingdom is like a mustard seed. Ganon. The kingdom of God is like a mustard seed. Okay, 3 beses po yan. Ayan. Sa Matthew 13, 31 to 32. Okay, 2 beses, ginamit po sa 2 beses, ginamit po yan
analogy sa pananampalataya. Yun nga po yung sinabi, yung verse natin kanina na kung ang gano'ng kalaki ang kailangan ma-reach ng mga apostol para maging epektibo at gumana yung pananampalataya. Kasi sabi ng Panginoon, kailangan lang mag-increase na kasinlaki ng butil ng mustasa. Okay, sabi po yun sa parable na yan. Basahin ko na lang po, sample lang po yan. He told them another parable, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Okay, ang mustard seed ay isa sa mga buto na ginagamit po ng mga farmer nung panahon na yan. Parable po kasi yan eh. Okay, na ginagamit ng mga farmer sa pagtatanim. So yung mga tao nung araw, alam nila, lalo particular yung mga farmers, alam nila yung mustard seed. Kaya yan ang ginamit ng ating Panginoon na parable. Okay, bakit mustard seed ang ginamit? Okay, ang kasagutan niya nasa verse 32. Andiyan ba yung verse 32? Okay. Ito yan. Bakit yan ang ginamit ng ating Panginoon? Sabi niya, ang karakteristik ng mustard seed, though it is the smallest of all your seed, yet, okay, ano po ang karakteristik ng mustard seed? Pinaka-maliit of all your seed. Sabi niya sa mga tao, particular sa mga farmer, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and perch in its branches. Okay, so yan po yung parable of the kingdom. Okay, ngayon, tanggalin mo lang yung... Praise God. Okay, gaano po kalaki ang mustard seed? Okay, nakita niyo po ba yan? Daliri po yan. Okay, nakita niyo, daliri, nakaganon. Okay, sa ibabaw, yung buto ng mustard seed. Okay, gaano po kalaki yan? Ngayon, ayon kay Google, kilala niyo po si Mr. Google. Okay, napakatalino po niyan si Google, no? Halos lahat yata alam. Okay, sabi po ni Mr. Google, ang mustard seed, ngayon sa present day po, yung black mustard plant, yung mustard seed, ang size po niyan ay 1.0 millimeter. Ewan ko, gano'n ka, yan siguro yun. Yan na siguro yun, 1.0 millimeter. Okay. Pero, ayon po sa mga nag-aaral ng siyensya ng mga halaman, hindi po siya ang pinakamaliit. Meron pa pong mas maliit sa kanya, ang size po ay kalahati, 0.05 millimeter. Kasi ano siya eh, 1.0 siya, di ba? So may mas maliit pa sa kanya ay 0.05. Liit nun. Kasi 1.0 millimeter siya, di ba? Ito, 0.05. Ang liit nun. Seed. Okay, ngayon, ang buto na yon ay yung tinatawag po na jewel orchid seed. Okay. Jewel orchid. Okay, balik mo yung wordings. Ang sabi ng ating Panginoon, though it is the smallest of your seed. Okay, baka ma-confuse tayo. Okay. Sa totoo lang, scientifically, hindi siya yung smallest. Pero, nung panahon na yon, yung ginagamit ng mga farmers sa pagtatanim, kasi parable yan eh. So, ang parable, earthly story with heavenly meaning. So, yung earthly story, kinwento ng ating Panginoon ayon sa kaalaman ng mga tao nung panahon na yon. Naintindihan po ninyo. Ngayon, kung ngayon si Kristo nagsasalita, hindi niya gagamitin yung mustard seed. Bakit? Kasi ang knowledge ng tao ngayon, ano po? Alam ng tao ngayon, ang pinakamaliit, Nung araw, hindi alam ng tao yun. Ngayon na lang kasi may mga microscope na eh. Meron ng panukat ang tao. Pero nung araw, wala namang ganong aparato. So, as far as knowledge is concerned, yung mga tao nung araw, ang mga farmers, ang alam talaga nila, pinakamaliit ang mustard seed. Knowledge na po yun nung araw. Ngayon, kung ang panahon ngayon dumating si Kristo at si Kristo nang-aral, hindi niya gagamitin yung mustard seed. Anong gagamitin niya? Jewel orchid na seed.
Okay? The parable of the kingdom of God is like a jewel orchid seed. O, di ba? Yun ang gagamitin niya sa panahon ngayon. Kasi yun ang knowledge na ng mga tao. Pero nung panahon na yon, ayun po ang smallest sa kaalaman ng mga tao. Kaya naintindihan po ng mga tao yan na ang mustard seed ay pinakamaliit, 1.0 millimeter. Okay. Ngayon, next slide. Ayan. Okay, yan po yung puno. Ganyan po yan, napakalaki. So, ang sinasabi ng ating Panginoon, kailangan nyo lang ma-reach yung kasing laki ng buto ng mustasa, pero ang epekto niyan, mga kapatid, pag yan ay lumago, ay napakalaki ng ng pakinabang. Okay? Marami pong pakinabang ang mustard seed pagka lumaki po yan. Yan po yung mantakin yun. Liit na yon. Yan po yung puno, yung isa na yon, na buto na yan. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. So, ano lang po yun, parang trivia, no? Para alam po natin gaano po kalaki ang mustard seed at bakit yan ang ginamit ng Panginoon na smallest, ay hindi naman po yan pala ang smallest. Okay, yung jewel orchid sa panahon natin ngayon, yun ang smallest. Alam nyo na po, kasi yung sitwasyon ng araw, yan ang alam ng mga farmers, ng mga tao noon. Kaya no use na gamitin ng Panginoon yung jewel orchid seed. Kasi hindi alam ng tao yun. Pero ang Panginoon, alam niya yan, siyempre. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Okay, kaya po mustard seed. Kasi nung panahon yun, yan ang pinaka-smallest na alam ng mga tao. Kaya yan po ang ginamit niya, analogy. Ngayon, ang pananampalataya natin, hindi pa pala ganun kalaki. Okay, mas maliit pa pala roon. Ngayon, ang sabi niya, next slide. Okay, punta naman tayo sa mulberry. Ang sabi niya sa verse 6, okay, doon sa ating pinaka-verse, Luke 17, verse 6. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, o sa Tagalog po ay sikamoro, puno ng sikamoro, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Bakit po ito ang pinili ng ating Panginoon? Na sabi niya, sabihin nyo sa mulberry tree na ito, be uprooted and planted in the sea. Yung iba pong analogy na ginamit ng ating Panginoon ay bundok, di ba? Ngayon, ito naman ay mulberry tree. Ibig sabihin, ang Panginoon, hindi lang isang beses nagturo tungkol sa pananampalataya. Ngayon, para maiba naman yung example, siguro nung panahon na yon, nung nagtuturo ang Panginoon dito sa Luke, may nakita siyang puno na mulberry. Ano yung puno na mulberry? Ito yung sa Tagalog dito na binasa natin kanina ay sikamoro. Puno ng sikamoro o mulberry tree. Okay. Ngayon, ayon po kay Google, ang mulberry trees are fast-growing trees with aggressive root. Ang root pala nito, agresibo. Ibig sabihin to, that can leap sidewalks and strangle drains. Malalakas po ang ugat nito. Bumabasag po ito ng drain, bumabasag po ng semento. Inaangat niya yung semento. Ibig sabihin, malakas po ang kapit nito. Hindi ito pwedeng bunutin ng anumang bagyo. Kahit bagyo, hindi siya makayang bunutin. Kasi napakalakas po ng ugat nito, napakalakas kumapit. Pero sabi ng ating Panginoon, pwede mong utusan yan, tatalon yan. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, na kahit bagyo, hindi siya kayang bunutin, dahil napakaano po ng kapit niya, ng ugat niyan, mga kapatid. Napakalakas ng kapit niyan. Pero pwede mo siyang utusan at sabihin mo, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Mantakin nyo mga kapatid. Yun po yung ginamit ng ating Panginoon, yung mulberry tree. So ano po yung mulberry tree? Malakas ang kapit. Pwede pong sumagisag yan sa anumang problema natin. Pwede pong sumagisag yan sa ating karamdaman, sa coronavirus, yung takot natin, yung fear natin, mga problema, anything na nagawa ng dyablo, kapangyarihan ng dyablo. Alam niyo po, ang aking prinsipyo lang, ganito. Paano mo malaban sa Diyos yan? Ang prinsipyo ko ganito lang, mga kapatid, napakasimple. Pag mabuting bagay, sa Diyos yan. Galing.
Pag masamang bagay, sa diablo. May basihan naman ako, yung John 10:10. Alam niyo naman yun, di ba? The thief comes to steal only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it in abundance. So, yun po yung simpleng prinsipyo ko lang, mga kapatid. Kaya, anuman masamang bagay, pwede po nating malabanan ng pananampalataya sa Diyos na kasing laki ng buto ng mustasa. Okay. Next slide. Next, ano na? Okay. Ngayon, bakit po tayo natatalo ng COVID-19? Fear. So, ano po tumatalo sa atin? Yung takot sa COVID-19. Kaya nga, pagka lumabas tayo, ingat na ingat tayo. Naka-face mask tayo, hindi natin yung kamay natin, nag-uugas tayo. Talagang iba, meron pang yung parang salamin, di ba, ng plastic. Asawa ko, meron nun. Ayan. Tapos talaga, pagka, nag-mall ka o may binili ka talaga, kailangan pumunta ka ron. Talagang may temperature, may tapakan ng paa. Para pag may natapakan ka ng virus, hindi mo na idadala sa loob. Meron pang wiwisik May tent doon, punta ka, wiwisikan ka, bago ka pumasok. Meron ganun Dito sa barangay natin, meron ganun dati. Nawala na. Sa mga karsada, yung mga kotse, may winiwisik. Minsan, nawisikan nga ako, binaba ko yung Kala ko checkpoint. Pagbaba ko ng salamin, nabasa ako. Kaya pala pinapahinto, winiwisikan pala yung mga kotse. Binaba ko yung aking window. Ako nabasa ako. Okay lang kasi naman yon, disinfectant naman yon. Intended nga lang sa mga kotse. Ako nabasa. Okay lang. No? Ngayon, why are we defeated by COVID-19? Fear. Okay. Ang sabi sa Matthew 17:19-20, nagkaroon din ang sitwasyon ng mga alagad, hindi nila kayang talunin yung kapangyarihan ng diablo. Ako po naniniwala ang COVID-19 galing sa demonyo. Lagi ko pong sinasabi, galing sa dragon. Kasi ang symbol po ng diablo, di ba? The Great Dragon. Saan po ba galing yan? Di ba sa dragon? Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. No? Hindi po yan coincidence. Di ba? Saan nag-originate? Sa dragon. Oh. Anong simbolo ng dragon? Ang diablo yan, di ba? Okay. So evil spirit. Masamang espiritu galing sa diablo. So then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Panginoon, bakit di namin mapalayas yung masamang espiritu? Ayun, yung masamang espiritu, ano epekto nun? Pinahihirapan po yung tao. Ang epekto po nun, pinahirapan tayo. Particular po sa sakit. Ayan. Although, sabi ng iba, hindi naman lahat ng sakit ay evil spirit. Directly. Pero, ang root cause niyan, evil spirit. O ang demonyo. Ang pinaka-root cause. Ibig sabihin, hindi direct cause, kundi root. Yung pinanggalingan ng sakit, ng karamdaman, ng kamatayan, the root cause ay ang demonyo. Pagka pinag-aralan po natin. O yan. Siya yung promotor. Pero sabihin niya, wala na akong kinalaman dyan. Pero ikaw nagsimula. Di ba? Epekto yan ng ginawa ng diablo. Okay? So, he replied, anong dahilan? Verse 20. Because you have little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, ito naman, analogy, bundok naman. Pero mustard seed pa rin. You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you. Kaya bakit mustard seed? Ibang verse na po ito, Matthew 17. Kasi nga po, itong mustard seed, yan ang kilalang pinakamaliit na seed nung panahon na yon ng mga tao. Pag sinabi ng Panginoon, jewel or kid, hindi maintindihan ng mga tao yon. Although yun ang pinakamaliit sa siyensya. Okay? Pero nung panahon na yon, ang pinakamaliit po sa pagkaalam ng mga tao ay mustard seed. Alam niyo na po yon. Sabi niya, you can say to this mountain, move here to there, and it will move. Nothing will be impossible to you.
Alam niyo po, yung size ng mustard seed ng pananampalataya, very powerful pag na-master natin. Pag naintindihan natin paano ma-reach o magamit yung pananampalataya na yon, ay napaka-powerful, sabi ng Panginoon. Kaya lang, nakakalungkot, sino nakamaster? Kahit ako, hindi eh. Yeah? Parang tsumachamba lang tayo eh. Hindi tayo nakakakumpleto, di ba? Parang tsumachamba lang tayo, epekto minsan, minsan wala. Okay? Kahit yung mga apostol, pumalpak din sila eh. Hindi namin mapalayas eh. Ang sabi ng ating Panginoon, because you have so little faith. So, ang pananampalataya natin, anong level? Okay, next, sunod. Level. Okay. Ang level ng pananampalataya natin, mas maliit pa sa mustard seed. Ano yung mas maliit pa? Ito po ang pananampalataya natin. Sinawag ko po itong little faith level o small faith level. Ano yung small faith level? Ito po yung tinatawag nating jewel orchid seed faith. So, ang pananampalataya natin, mga kapatid, ito ang sukat. Maliit pa sa buto ng mustasa, ano po yon? Jewel orchid faith, 0.05 millimeter. Hindi pa natin maabot yung 1.0 millimeter. Yun po yung size ng buto ng mustasa o mustard seed. Ang faith natin, parang ito. 0.05. Parang napakaliit talaga. Ngayon, kailangan mag-increase po yan hanggang umabot tayo doon sa tinatawag natin na pananampalataya ng buto ng mustasa o yung mustard seed faith. So ano po ang jewel orchid faith? Ito po yung little faith natin ngayon. Ito po ang pananampalataya natin ngayon. Na parang nandito po sa level na to. Ano pong ibig sabihin nito, ang jewel orchid faith? This is a level of doubt in our faith. Level of doubt po tayo. So nasaan level yung ating pananampalataya? Nandito pa po tayo sa level ng pagdududa. Ibig sabihin po noon, manampalataya ka, mamaya mag-aalinlangan ka. Manampalataya ka, tapos mag-aalinlangan ka. Hindi po tuloy-tuloy. Kaya bumabaksak. So tandaan po natin, pag meron pong pagdududa, kaunti, sasablay na po tayo. Kasi ang jewel orchid faith, level of doubt po ito. Nako, baka hindi totoo, patay na. Pag nagsabi tayo ng ganon. Pag bumaliktad tayo, alam mo yung bumalimbing, okay? Parang sa, politics ba? Pagkarap, okay ako sa iyo. Baka hindi naman manalo to. Dito na lang ako sa kabilang, sigurado pang mananalo to, bumabalimbing, nagbabago ng isip. So, pag tayo po yung nagtududa, ibig sabihin, nagbabago po tayo ng, pag-iisip. Doon sa ating pinagtitiwalaan. Ano po ibig sabihin nito? Yung pinagtitiwalaan mo, wala ka ng tiwala. Hindi na sa'yo reliable. Pinagdududahan mo. Parang sa mag-asawa, di ba? Ano ba yung pagdududa ng mag-asawa? Sabihin ko na sa inyo, dalawa yan. Major. Pagdududa. Okay. Hindi ko lang alam dito kung ano yung number 1, number 2. Unang duda, sa isa't isa to pag sa asawa, naku, asawa ko, sabi niya, mahal na mahal ako. Pero bakit ginagabi ng uwi? Ba't lagi nag-overtime? Baka meron na to Baka may iba na to. Yun ang nagdududa. Pero, alam niya, mahal siya, pero pinagdududahan niya. So pagka umabot po sa ganon, yun, doon na magsisimula yung ng mag-asawa. Yung tinatawag na problema at magdudulot po yan. Bandang huli, pagka lumaki na yung pagdududa, ay baka maghiwalay po yan. Okay, yan po yung una, baka meron to. Ngayon, pag lalaki ka naman, yung asawa mo naman, alis ng bahay, tapos, pupunta sa palengke, pero todo yung makeup. Mamalengke lang yun. Tapos, ang tagal mawawala, pag namalengke, ang ganda ng bihis. Tapos, pag uwi, ang dala-dala, kakapraso lang, na pag binili mo, wala pang 30 minutes, mabibili mo. Pero, pagbalik, ang tagal na wala, more than 2 hours, pero ang dala-dala, konti lang. Kaduda. Saan kaya galing to? Diba? Baka may pinunta na to. O kaya, paalam sa'yo, ganito lang, pero ba't ang tagal? Tapos pag kinonfirm mo, dun sa pinuntahan, wala.
Di ba? Oh. Nandyan na ba? Nandyan ba? Nandyan ba yung asawa ko? Ay, wala ah. Ay, naku, ba't siya napunta? Ang paalam, dyan lang. Ayun na, nagdududa na. Okay, pero pag sinabi sa'yo, mahal ka. Yun yung unang pagdududa. Ito yung level of doubt. Okay? Pangalawang pagdududa, sabihin ko na, naku, itong asawa ko, baka may tinatago to sa akin na pera. Yun na yung pagdududa, pangalawa. Ayan, bot po yan. Ayan. Ngayon, pagka nagkaroon po ng pagdududa, inalagaan nyo po yung doubt, disgrasya po aabutin natin, kahit sa mag-asawa. Ngayon, itong sa ating pananampalataya, relasyon sa Diyos, pag pinagdudahan mo ang Diyos, sa sinabi niya, totoo kaya yung sinabi ni Kristo? Baka hindi totoo to. Di ba? Ano po yung una bang pinaniwalaan natin sa Diyos? Ang pinaniwalaan natin sa Diyos ganito. Sabi ng Diyos, John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinadala niya yung kanyang kaysa isang anak. Tama po ba? Na kung sino man ang sumampalataya kanino kay Kristo, dun sa kanyang anak, ay hindi na mapapahama kundi may buhay na walang hanggan. Ngayon, yan ang pinakabasihan, basic ng ating kaligtasan. Ngayon, pag pinagdudahan mo yung pag-ibig ng Diyos, sinabi mo, mahal kaya ako ng Diyos? Baka hindi ako mahal ng Diyos, patay na. Bakit? Kapatid, kasi ang pagmamahal ng Diyos, pinakita niya na sa iyo. Paano ba pinakita ng Diyos yung pagmamahal niya? Nang ibinigay niya si Kristo sa iyo. Pinadala niya yung anak niya para iligtas ka. Kaya nga sabi ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang anak. Ngayon, ibinigay na ba niya talaga yung kanyang anak? Oo, tapos na yun. 2,000 taon na nakakaraan. Namatay na si Kristo para sa ating kasalanan, di ba? Nalibing siya, yung libingan niya na-preserve. Pero bakit walang bangkay, kalansay? Kasi nga, nabuhay siya muli sa 3 araw. At nandiyan na siya sa kanan ng kanyang ama. Ngayon, pag pinagdudahan mo yung pag-ibig na yon, pinagdududahan mo na si Kristo nagkatawang tao at namatay para sa iyo. At pag pinagdudahan mo yon, mga kapatid, ano mangyayari? Pinagdududahan mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi doon, ang nanampalataya sa Kanya, sa anak ng Diyos, hindi na mapapahamak. So, pinatawad ka na sa kasalanan mo, hindi ka na pupunta sa impyerno, ikaw ay sa langit. So, meron ka ng kaligtasan dahil mahal ka ng Diyos. Yun yung basic faith natin. Ngayon, pag yan, pinagdudahan mo yung pag-ibig ng Diyos, disgrasya na lahat, wala na. Diba? Dapat yan ay hindi natin pagdududahan. Kahit man lang doon, ang level ng faith natin, dapat mustard seed. Okay. Ngayon, sa ibang bagay, hindi nagiging mustard seed. Anong nagiging Nagiging jewel orchid. Napakaliit. Hindi natin mapagtiwalaan yung sinabi ni Kristo. Verse 22. Ano ba yan? Nasa ka na ba? Matthew 21, verse 20. Ayan. So, basahin natin. When the disciples saw this, they were amazed. How did the tree withered so quickly? The fig tree withered so, they asked. Okay, biglang nalantay yung halaman. Okay, ngayon, 21. Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only you can do what is done in the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. Okay. Ngayon, ang sabi po dyan, natakpan lang, if you have faith and do not doubt. Okay, ano po yung pananampalataya na hindi aabot sa mustard seed? Yung ngang merong pag-aanlinlangan. So, yung natakpan dyan, if you have faith and do not doubt. Yan po yun. Hindi nag-aanlinlangan. So, yung ating kakulangan ay yung nag-aanlinlangan tayo. Kaya nga, pag pinag-aanlinlangan natin ang salita ng Diyos, pinag-aanlinlangan mo ang Diyos mo, kung sino siya, ano yung kaya niyang gawin, disgrasya na tayo. Pagka ganon. At hindi na po tayo aabot doon sa level ng pananampalataya ng mustard seed. Okay. Lalo na, pag tayo ay nagpe-pray. Verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
If you believe, ayan, you will receive whatever you ask in prayer. So pag nananalangin po tayo, humingi tayo kung ano man hiniling natin sa Panginoon, nauna yung pananampalataya. Ibig sabihin, hindi mo pinagdududahan ng Diyos na hindi niya ibibigay yung hinihingi mo. Kaya pag nag-pray ka, ano man yon, trabaho, kagalingan sa karamdaman, problema, pag pinagdudahan mo ang Diyos, nag-pray ka, Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Tapos bigla mo sinabi, tutulungan kaya ako ng Diyos, patay na. Nagduda ka na eh. Dapat, doon nag-pray ka, if you believe, ang sabi po dyan, you will receive. If you believe. So, ang pananampalataya, walang pagdududa. Ang pananampalataya, nauna palagi. Ibig sabihin, naniniwala ka sa Diyos, tutugunin yung panalangin mo at tutugunin. Hindi yung pag tinugon ka, saka ka lang maniniwala, baliktad yun. Diba? So, naniwala ka muna na ang Diyos, hindi ka pababayaan, tutulungan ka. Yun ang wag mong bibitawan. Ngayon, pag nag-alinlangan ka, bigla mong sinabi, tutulungan kaya ako ng Diyos? Kaya akong tulungan ng Diyos? Disgrasya na yon. May doubt na. Yun na yung tinatawag natin na anong klaseng pananampalataya. Yun po yung jewel orchid faith. Gaano kalaki? Maliit pa po sa buto ng mustasa, 0.05. Dapat 1.0 mm yung faith natin. Okay, gaano po kalaki ang dapat nating ma-reach? Yung mustard seed faith level. Kasunod na. Ayan. Ang mustard seed faith level, 1.0 millimeter level of faith, yung pong buto ng mustasa. Ano po ito? Ito po yung this is no doubt level of faith. Walang alinlangan na ang salita ng Diyos ay totoo, ang Diyos natin ay totoo. Ibig sabihin, yung pagtitiwala mo sa Diyos, talagang walang alinlangan. Na ang Diyos ay totoo, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. At tutulungan ka niya. Walang alinlangan. Pag pumasok yung konting alinlangan, babaksak na naman tayo sa jewel orchid faith, yung 0.05 mm. Dapat po laging 1.0. Madaling sabihin, mahirap gawin, di ba? Maliit na nga lang, pero pag in-apply mo to, didisgrasya pa tayo. Okay, ano ba itong no doubt level faith? Walang alinlangan faith. Mark 11, 22 to 25. Okay? Mark 11, 22 to 25. Ano po ang sabi? Okay. Have faith in God, Jesus answered. What is faith? Sabi niya, have faith in God. Okay. Okay, ano ba yung pananampalataya sa Diyos? Okay, lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, faith is sabihin natin, a religious term. Okay? Biblical term that is only applied to God. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay binibigay lang yan sa Diyos. Hindi pwedeng ibigay ang pananampalataya sa tao. Ngayon, pwede mong sabihin, I believe in you sa tao. Okay? Pero, hindi mo pwede sabihin, sa akin lang to baka may kumontra, I have faith in you. Bakit? Bakit di mo pwedeng sabihin yung I have faith in you sa tao? Kasi yung word faith applies only to God. Bakit di pwedeng sabihin sa tao, I have faith in you? Okay. Kasi ganito, ito ang faith, ito ang pananampalataya. Pakinggan nyo maigi, Ang pananampalataya ay lubos na pagtitiwala sa Diyos na siya lang ang makakatulong sa iyo at wala ng iba. Ibig sabihin, ganito po, no? Ang pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala sa Diyos na siya lamang at wala ng iba. Okay, kailan po pumapasok yon? Ang pananampalataya pumapasok lang, pagtitiwala, pananalig sa Diyos, kapag wala ka nang matakbuhan. Ang Diyos na lang. Yun po yung faith. Okay? Wala ka nang matakbuhan. Ngayon, pagdating sa pera
pera. May mautangan ka pa. Bombay, 5-6. Hindi mo pa kailangan ng faith sa Diyos. Takbo ka lang sa Bombay, malutas problema mo. Ngayon, meron ka pang mautangan na kamag-anak, kapatid, o ano. Hindi mo pa kailangan ng faith. Kasi may solusyon ka pa. Ngayon, pag talagang inabot na sa pandemic, wala kang trabaho, kapatid mo, hindi ka rin mapautang kasi wala rin. Wala ka nang matakbo ang Bombay. Kasi dami mo ng utang, hindi ka nagbabayad. Wala nang magtiwala sa'yo, so zero na. Doon na papasok ang pananampalataya. Kanino? Sa Diyos. Ibig sabihin, ang kailangan mo, ang solusyon mo na lang, ang Diyos. Na pag hindi ka tinulungan ng Diyos, mamamatay ka. Yun yun. Sa gutom, at least. O mamatay ka sa yung pangailangan mo sa pera, hindi matutugunan. Ang Diyos na lang. Kahit hindi sa sakit. Okay? Pag alam mo, yung doktor, kaya kang pagalingin, hindi pa papasok yung faith. Ngayon, pag yung doktor, hindi sigurado kung gagaling ka, baka lalo ka pang mapadali. Meron pong ganyan. Inoperahan ng doktor, nadali lalo ang buhay. Pagka-opera, patay, kinabukasan. Ngayon, pag wala ka na pong, wala na pong magagawa ang doktor, kahit opera ka, sabihin, ang chance mo 50-50, huwag ka na pa-opera. Pag sinabi ng doktor 50-50, ano po yun? 40-60 yun. 40 patay ka, hindi, 60 mamatay ka, 40 ang chance mo. Pag sinabi ng 50-50, hindi na sasabihin yung totoo eh. Pag sinabi nila, ang chance mabuhay, 10%. Parang sinabi niya sa'yo, 100%. Ganon yun. Okay? Kasi yung natitirang percent, by chance na lang, himala. Ganon lang yun. Diba? Ngayon, mga kapatid, pag wala na talagang pwedeng tumulong sa'yo, kahit pera mo, hindi ka kayang pagalingin na. Sa sakit mo, hindi ka kayang tulungan sa problema mo ng pera mo. Kahit mayayaman, mananampalataya rin sila sa Diyos. Doon papasok yung faith na tinatawag. Diba? So, kaya nga sabi ni Kristo, have faith in God, not in man. Kaya nga ang faith sa Diyos lang, have faith in God. Have faith in Jesus Christ. Kasi si Kristo, Diyos din yan. Diba? Anak yan ng Diyos eh. Mag-amang Diyos yan. Yan. Have faith in God. So, faith is applied only to God, full trust. Ibig sabihin, pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, mamatay ka na. Wala nang kalutasan problema mo. Yun po yung faith in God. Okay, paano po i-apply yung faith? Okay, verse 23. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart. Okay, ginuhitan ko na po yun. Okay? To this mountain, go throw yourself into the sea, and, buti hindi nadakpan, and does not doubt in his heart. So ano po yung level ng mustasa, mustard seed? Walang alinlangan saan? Sa puso. Bakit sinabi sa puso? Hindi sa isip. Okay, maaaring sa isip, pinasabi mo, hindi ako nag-aalinlangan, pero sa puso mo, deep inside, nag-aalinlangan ka. Nagdududa ka. Okay? Kailangan sa isip at sa puso. Kaya nga, sabi ni Kristo, di ba, mahali mo ang Diyos, buong isip, buong puso. Hindi lang sa isip, kundi sa puso. Yung puso, ito po yung pinakatunay. Yun po yung pinaka-inner mo eh. Yun po yung nagsasabi ko ano talaga laman ko. Ano. Hindi mo pwedeng dayain. Pwedeng iba sinasabi mo, pero yung puso mo, iba. Iba ang sinasabi. So, kailangan tugmayin dalawa. Okay? Pag nasa puso, yun ang pinakatunay na. Okay? Siyempre, apekto yung isip. Okay? So, hindi ka mag-aanilangan sa iyong isip, pati sa iyong puso. Kaibuturan ng puso mo, no doubt. Sabi niya, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Okay, naniniwala ka, gagawin ng Diyos. Hindi naman ikaw ang gagawa eh. Ang Diyos ang gagawa, somehow,
Bahala na siya kung paano niya gawin. By His power, by His miracle, ang Diyos ang gagawa. Hindi naman tayo magpapalipad sa bundok eh. Sino? Ang Diyos ang gagawa nun. Bakit gagawin ng Diyos yun? Kasi pinagtiwalaan mo siya. Pinaniwalaan mo siya, hindi ka nag-anilangan, yung bundok na problema mo, kaya niyang paliparin yon. Yung puno ng sikamoro na napakalakas ng ugat, kayang hatakin yon at matanggal. Sa salita lang, sa isang salita mo lang doon, pag inutusan mo, na may pananampalataya sa Diyos. Ayan. But believes that what He says will happen, it will be done for Him. So, kailangan nandun din yung confession. Na sinasabi mo, ang Panginoon, hindi ako pababayaan. Tutulungan ako ng Panginoon. Pagagalingin ako ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Iko-confess mo yun. Kasi ang Diyos natin, siya naman ang gagawa, hindi ikaw. Huwag mong sabihin, kaya ko to, patay na. Iba yun. Diba? Kaya mo yan. Hindi mo kaya eh. Kaya ng Diyos yan. Magtiwala ka sa Diyos. Kaya iko-confess mo. Ano sabihin mo dun sa problema mo? No? Magiging positive. Kaya ng Diyos. Tugunin ang pangailangan ko. Ako ay payayamanin ng Diyos. Pagagalingin ako ng Diyos. At tutulungan ako ng Diyos sa aking problema ay malulutas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun po yun. Iko-confess mo yung pananampalataya mo. Sasabihin mo. Kaya, yung sinabi mo, ang sabi diyan, pinaniwalaan mo yung sinabi mo, mangyayari. Believe that what He says will happen. Na yung sinabi mo, kinonfess mo sa Diyos, ay totoo, mangyayari. Ang sabi diyan, it will be done for Him. So, believes that what He says will happen, it will be done. So, yung paniniwala mo, nangyari na. Mangyayari, yung paniniwala. Ay, totoo to, mangyayari to. Ano susunod? Mangyayari na. Ay, tutulungan ako ng Diyos. Pagagalingin ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos sa aking problema. Tutulungan ka nga ng Diyos. Yun yung pananampalataya. Kasi nagtiwala ka na sa Kanya. Nakukuha nyo ba? Ngayon, sabi nga natin, madaling sabihin, mahirap pa gawin pag ikaw na yung nasa problema. Di ba? Ngayon, pag nakita mo na yung sarili mo na wala ka ng pag-asa, wala kang magagawa ang tao, si pastor, di ka na kayang tulungan, mga kapatiran, wala, limited din, gobyerno, wala na. Ang Diyos na lang, doon napapasok yung pananampalataya. Huwag ka mag-aaninlangan. So, paano ina-apply? Sa panalangin, verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in itong conclusion. Prayer, believe that you have received and it will be yours. Believe that you have received. Kaya pag nag-pray ka, ano ba, ng pera, Panginoon, tulungan mo po ako sa pangailangan ko sa panlapi, mga pambayad nito. Salamat, Panginoon. Alam ko, binigay mo na ito at aking hihintayin. Matatanggap ko to. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Ngayon, abangan mo na kung paano ang gagawin ng Diyos. So, ang Diyos, gagawa na po ng circumstances yan. Malay mo, paglalakad mo, makapulot ka ng wallet, ha? Diba? May lamang pera. Naku, tama-tama. No? Magkano to? Nakita mo, 10,000. Walang address. Kanin mo bibigay ito? Walang ID, walang di ba? Baka yan na yung katugunan. Hindi ko lang alam. No? Sample lang yan. O kaya naman, ang Diyos works in mysterious ways. Baka merong ipakita sa iyo na pamamaraan. Bigyan ka niya ng, ay, ito pala yung magandang pagkakitaan. Binigyan ka ng idea. Gagawin mo. Sa Diyos galing. Okay? Ang hindi po sa Diyos galing, sa demonyo, yung magnakaw ka. Di ba? Nakawin mo yung yun, sa demonyo yun, wag yung pakikinggan yun. Di ba? Alam nyo na kung ano yung mabuti, alam nyo na yung masama. Di ba? Okay. Purihin ang ating Panginoon. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay? So, sa ngayon, ano po ang gagawin natin? Madaling sabihin yon, pero parang mahirap gawin, di ba? Lahat tayo nag-aaral pa.
So, ang gagawin natin ngayon, mananalangin muna tayo sa Panginoon. Anong hihilingin natin sa Panginoon? Yung pinaka-verse natin. Okay? Luke 17, verse 5, sa Ingles. The apostle said to the Lord, increase our faith. Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya na ma-reach natin yung mustard seed faith. Humingi po tayo ng panalangin sa Panginoon at manalangin po tayo. Purihin ang ating buhay ng Diyos. Aming amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil tinuturo mo po sa amin ang aming kakulangan. Napakaliit po ng aming pananampalataya sa iyo. Jewel Orchid Faith, 0.05, ganito po kalaki. Ito po ay yung pag-aalinlangan. Patawarin mo po kami dahil nag-aalinlangan kami sa iyo at sa iyong mga salita. Panginoon, sa oras pong ito, kagaya po ng panalangin ng iyong mga apostol nung araw, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ma-reach po namin yung 1.0 millimeter na faith na kasinlaki po ng buto ng mustasa. Tulungan mo po kami, Panginoon, at patawarin dahil nag-aanilangan po kami. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo, Panginoon, na pag hiniling namin sa iyo, paniwalaan naming natanggap na namin dahil ito po ay kaya mong gawin at binigay mo na po sa amin ay mangyayari. Abangan na lang po namin na mangyayari ito. Magtiwala po kami sa sinasabi ng iyong mga salita at wag po kaming makinig sa diablo, sa mga bulong ng diablo na masasama, lalo na po sa paggawa ng kasalanan. Panginoon, patawarin mo po kami sa nakalipas na mga buhay namin na hindi kami nagtiwala sa iyo, na pinakinggan namin ng diablo, nakagawa kami ng masama. Patawarin mo po kami. Hayaan mo po aming amang Diyos sa langit na lumalim ang aming relasyon sa iyo, lumalim ang aming pagtitiwala sa iyo, at ang aming pananampalataya ay lumago kasi laki ng buto ng mustasa upang ang mga problema, gamundok man to, puno man to ng sikamoro, ay mabunot at umalis at tumalon sa dagat. Salamat po, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Ang aming pananampalataya ay sa iyo lamang. Hindi po kami nagtitiwala ng kahit kanino pamantao, kundi sa iyo po kami nananalig, nagtitiwala. At pangahawakan po namin ang mga sinabi mo sa iyong mga salita sa magitan lamang ng aming Panginoong Sokristo at sa patnubay gabay, kapangyarihan ng iyong Holy Spirit. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. At sa ating pong pagtatapos, tayo po tayong lahat para sa ating doxology. Yan, doxology. Praise God. Pagkatapos po nito, mga kapatid, babati po tayo ng birthday. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Month of July. Ayan. Hindi po natin nabate, ano? Month of July. Praise God. Awitin na po muna natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings
God, ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang patuloy na paghahari at kapangyarihan ng Holy Spirit ay sumaatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Okay. At meron po tayong pagbati ng tama ba? Sa Sister Doris. Sister Doris, meron ba tayo? Okay. Pabatiin po natin yung ating mga kapatid na may kaarawan. Ay lamang po. Okay, birthday celebrant. Layo po tayo. Bawal po mag-blow, kaya hindi na natin na ano. Okay, birthday celebrant po ng July. Hindi po natin nabati nakaraan, ano? Sino ba may birthday celebrant? Sister Arian. Tina? Ano ba birthday mo? 30. Sir Arian, birthday mo? 30 rin? Ako? Parehas kayo. Ako, pala pareho maganda. O, sige. Sino pa may birthday ng July? Yung August ba, hindi na muna? Ha? Next week? Okay. July lang, July. Praise God. Okay. Wala ba? Punta sa harap. Okay, may birthday ng July. Christina, Sir Arian. Dito. Okay. Brother Dan ko rin. Okay na, July 15. Okay, July 15. Praise God. Okay. Okay, awitin po natin yung Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise God. Ilahans po natin ang ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, sa oras po ito, salamat po sa aming mga kapatid na nagdiriwan ng kalang kaarawan. Sa buwan ng July, hindi lamang po ang narito, kundi iba namin mga kapatid na birthday celebrant ng July. Patuloy mo po silang pagpalain, aming amang Diyos sa langit. I-bless mo po ang kanilang buhay. Lalo po silang lumalim sa pananampalataya sa iyo at sa relasyon sa iyo. At wag po silang bibitaw sa iyo. Panginoon, sa kabila ng pandemic na ito, maranasan po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong proteksyon at pagpapala sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua, ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maagang sikat ng araw, wala ng ating pagkamanglaw.